to prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan din. Wala nga dun eh. Wala dun yung sinasabi mong pag kami nahuli lang, tsaka lang siya magiging... O, booking ka ngayon, ano? Yari ka! Kinwestiyon ni Presiding Officer Chis Escudero si COA State Auditor Zylene May del Campo kaugnay ng umano'y hindi pagsunod sa proseso bago ilabas ang Notice of Disallowance laban sa Office of the Vice President. Ayon kay Escudero, tila hindi muna nabigyan ng pagkakataon ng OVP na makapagsubmite ng sagot o makapagpaliwanag bago inilabas ang Notice of Disallowance. Iginiit pa ni Escudero na dapat munang dumaan sa Notice of Suspension upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ang concerned office na tugunan o linawin ang mga nakitang issue bago umabot sa Notice of Disallowance. Samantala, inamin naman ni Zylene May del Campo, ang COA auditor, na sarili niyang interpretasyon ang naging batayan niya sa paghahanap ng tinatawag na proof of success kaugnay ng mga reward na iniuugnay sa paggamit ng confidential funds. Sa pagdinig, sinita kasi at kinwestiyon ni Presiding Officer Chis Escudero ang naturang pamantayan matapos lumabas na wala itong malinaw na probisyon sa Joint Memorandum Circular or GMC. Dahil dito, hiniling ni Escudero na ipaliwanag ng testigo ng mabuti kung saan nakabatay ang kanyang interpretasyon sa pagsusuri ng mga dokumento laban kay Vice President Sara Duterte. O tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, At tama yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate Hindi, ko. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun po, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal ho bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information Are you na yun. done with the question? Hindi pa nga tapos eh. Humihirit na eh. Ang linaw-linaw ng tanong dito eh. Di ba? Ang basihan nyo lang ba ng successful ay dapat may nangyari bago ka magbigay ng reward? Hindi ba pwede yung prevention? Alam mo, ganito kasi yan eh. Ang ganda nung napanood ko. May napanood ako at kwento ko lang ng konti. Kanina pa kayo nanonood eh. Kwento ko sa inyo. Meron ako isang pinanonood na napakagaling na pastor, si Stephen. Apelido nun eh. Bata pa eh, yung kamukha ni Glock 9. Siya nagsabi nun. May pinapanood ako. Panoorin ninyo. Napakaganda niya magpaliwanag. Marami na daw gustong mag-ano sa kanya, mag-interview, sabi sa kanya. Marami nang gustong ano siya sa podcast, interview siya, i-feature siya sa podcast. Since Christian nga, pastor, na-expect nung mga, alam mo na, yung mga mag-i-interview sa kanya, na ito yung tao na dapat from drug addict, dating kriminal, dating ganito, tapos naging pastor, di ba? Siyempre, ganyan yung mga tinatawag na change of lives by the Lord. Pinabago ng Panginoon, dating ganito, dating ganyan. Pero nung tinanong daw siya one time, nung isa sa mga gusto mag-interview sa kanya, at ang sagot niya, anak ako ng pastor, maayos naman yung buhay ko. Hindi naman ako naging addict, hindi naman ako naging lasinggero, hindi naman ako naging babaero. Tapos pastor na ako ngayon. Tapos yung para nag-i-interview sa kanya, yung gusto siyang i-feature, hindi na siya para binalikan kasi parang hindi maganda yung kwento niya. Hindi siya dating addict, hindi siya dating lasinggero, hindi siya dating babaero na nagbago. Kasi yun yung konsepto natin ng change of life eh. Di ba yung change natin na na-renew, na born again is because binago ka ng Panginoon. Tapos sabi niya nga, sa loob-loob niya, ewan ko kung sinabi niya doon sa babae o sa loob-loob lang niya. Minsan kasi ganyan ang pananaw natin sa buhay. Di ba? Minsan,
yung may extravagant na nangyari, doon lang kumilos ang Diyos. Parang ganon. Alam mo yun, dati ka may sakit, pinagaling ka. Ngayon, feeling mo ganun lang. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi sabi nga ni Pastor Stephen, sabi niya, hindi po ba himala yung hindi ako napahamak at kahit hindi ako Christian yung time na yun, ay hindi ako nalulung sa droga at hindi ako naging babaero, hindi ako naging ganito, hindi ako naging masama? Hindi po ba pinroteksyonan ako ng Panginoon para hindi mangyari? Ibig sabihin, even if hindi pa siya Christian nung time na yon, God moves by not allowing that to happen to him. So, ano relationship dito? Minsan kasi, isiniisip nung iba, pagdating sa confidential funds, kailangan may mangyari muna bago magbigay ng reward. Di ba? Like yung what's happening with PIDEA, with other, yung nagbibigay, nagre-reward kasi nagkaroon ng entrapment, may nahuling mga droga, doon nagbigay ng rewards. Tama, mali. Kasi yun ang konsepto natin. Ang pinapaliwanag ni defense dito ay simpleng-simple lang. Ang sinasabi niya dito, hindi po ba confidential o intelligence gathering or confidential expenses yung walang nangyari? At dahil sa meron kang mga info na nakuha o may intelligence kang nakuha, wala tuloy incidents na nangyari. Yun ba hindi mo pwedeng sabihin na ay hindi ka na dapat magbigay ng reward dun sa tao na nagbigay ng info? Kailangan talaga may mangyari mo ng krimen at may mangyari mo ng matindi dun sa lugar na yon bago mo siya rewardan. Di ba? So ibig sabihin, yung paglabas ba ng pera ng OVP o ng DepEd, kailangan meron mo ng precedents na gulo doon bago ka maglabas? O pwede ka nang maglabas doon sa mga taong nagbibigay sa iyo ng info, nagbibigay sa iyo ng kaalaman, nagbibigay sa iyo ng mga background at mga spy mo doon dahil nga pupunta doon ng Vice President at ngayon binigyan mo sila ng pera dahil nirewardan mo dahil hindi nabantayan nila yung lugar na yun at walang untoward incidents. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yan yung pinapaliwanag niya. Hindi kailangan na may mangyari mo ng krimen para maglabas ka ng pera. Hindi ba pwedeng prevention instead of curing the sickness? Di ba? Sabi nga nila, di ba? It's better, prevention is better than curing yung sakit ng tao. So wag mo nang antayin na magka-diabetes ka, magka-cancer ka, bago ka maging healthy. Pwede ka nang gumastos para sa mga supplements mo. Para hindi ka, kasi ganun ang tao reactive, magiging healthy lang pag may sakit na. Iinom lang ng supplements pag may sakit na. Kakain lang ng gulay pag may nararamdaman na. Gagastos lang. Kasi totoo lang, paggastos sa maging healthy, mas masarap mas mura at conveniente ang maging unhealthy. Sa totoo lang. Bakit? Sa convenience store, bili ka lang ng pancit canton. Tapos na. Mura na. Sardinas. Isang kanin. Ayos na. Panalo na. Di ba? Aminin natin. Ang dali. Pero nung ako, naalala ko, nung 5 years akong nag-plant-based, ay grabe, ang gastos. Kasi talagang magluluto ka, bibili ka ng mga gulay, bibili ka talaga ng mga ingredients na out of this world, ang kanin mo, quinoa, na ang mahal-mahal. Alam mo yung mga ganun, na para maging healthy ka. You understand what I mean? Huwag ka na mag-antay. Ito yung sinasabi dito na justifiable ang paglabas ng OVP at ng DepEd ng pera kahit wala pang crime na nangyayari. Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Tignan nyo Bakit ang simple lang naman ng tanong rewards ba o ano ngayon pinapahaba na ni Kapunan. Bakit? Para makapag-isip yung witness. Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information.
So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, politiko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung Yari ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisalaw o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan din. Wala nga dun eh. Wala dun yung sinasabi mong pag kami nahuli lang, tsaka lang siya magiging, booking ka ngayon, ano? Yari ka! Alam mo, sa totoo lang, ha? Pwede magaling mag-defense to si ano. Hindi, kasi magaling siya magpaliwanag eh. Magaling bang tanong to si Chis Escudero? Malinaw, di ba? Interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Sa'yo You may lang. proceed, Attorney Christine. Salamat po, Your Honor. sarili mong interpretasyon. Opinion mo lang. Agoy. Punta tayo ngayon dito sa bandang dulo naman, ha? Yung banat po nila Senator Robin dito. Kasi kanina, pinapoint out niya, wait unahin muna natin si, ayan. Dito, wait lang, ha? Si Robin. At saka si Senator Amy, ayan. Ay, wag na to, bobo yan. Wag yan, bobo yan. Walang alam yan. Ito, ayan. Opo, meron po dyan The OVP. Yan. Wait, sorry. kung Yan. kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Yan. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Ituloy natin, ha. Mamaya, itutuloy natin yan. Ito munang kay Lacson. Maganda yung punto ni Lacson na naman dito. Mukhang nayayari na naman ito si ate dahil sa... Yan. Nung mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special Namin together with the chairperson po kasi kung Gusto maghati na lang kayo? Ay, sorry. Magpas na. Ito, kay Lacson. Wait lang. 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinas ko lang sa screen para ma-remind ka. Ayan. 4.6. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3.
that the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yari ka. Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, Ikpa, wag ka if the magpalusot. circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases? yung vault po yung sa vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund, yung may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang Papalu- intelligence. Parehong papalusot treatment, ka pa. Miss Eileen. Yari ka ngayon. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin nyo yung vault? Ah, Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Oh, Puro ka palusot, wala ha? po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa nyong trabaho Yun. para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na No, ICFAO sinasabi rito. May be Ikpa, wag ka inspected na by magpalusot. ICFAO Papalusot if ka pa eh. the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Pamilyar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan merong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na merong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. yeah. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., pwedeng gumawa ng written information sa inyong, sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa fraud audit office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa fraud audit office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. Barado. The chair would just like to make some interjections. We will Yeah, not have maganda a round to. 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po yung ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Apo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung Ate, hirap na hirap ka na, te? Hirap na hirap ka na, ano? Kawawa ka naman, te. Hirap na hirap ka na, magpaliwanag. Kasi, yung SDO nga, tumanggap ng pera. Kinuha, winidraw. Saan niya ilalagay yung? Ibubulsa niya ba yun? Hindi, ibibigay niya dun sa mga in-charge. Yun yung sinasabi ni Chis Escudero dito eh. Hindi ba pwedeng ibigay dun sa in-charge? I mean, bakit kailangan hawak lang ng SDO all throughout? Ano sagot niya? Na-possess na ng espiritu ni BBM to. po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede,
sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Sailin, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit niyong dinisallow namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN. Kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica Kindly po. listen, Sailin, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Not listening eh. Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Narinig lang, chismis. Chismax lang pala yan eh. Agoy, na chismax siya. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes, gusto maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Yan. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailan, tuloy ko lang. Gusto ko lang Ayan, sundan talaga. kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. So dito, sinusubukan niyang hindi dapat 'di ba yung is yung DepEd ano lang ito pang elementary, high school, yung ganyan-ganyan. Pero dito, pinapakita ni ni Padilla na yung ginawa ng DepEd kung bakit kailangan ng confidential at intelligence funds. Pinapakita niya dito na grabe ho ang recruitment na nagaganap sa mga eskwelahan. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate Huwag ng mo kasi isipin kung ano kasunod. Sumagot ka lang. Walang po o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget? Na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is kung mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA.
Ayan, nagmamagaling ka. Kanina sabi mo hindi mo alam yung sinabi ng Nika. Ngayon sinasabi mo yung sinabing billion na ginagamit ng NPA ay biglang sasabihin mo, hindi kasi kino-cover naman ng Nika yung lahat ng hindi lamang sa mga eskwelahan, di ba? Oh. Pero ang tanong, so alam mo na. Alam niyo po. Hindi ko po Yung narinig. tungkol yan, lang po sa estudyante. Kasi alam Oh, sa estudyante lang yung tinutukoy ng Nika dyan. niyo Eh. naman po, Nagmamagaling ka, te. Sumagot ka na lang. sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo Yan. po ba yung mga namatay nung huli? Na mga estudyante? Yung Tingnan mo. violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Alam mo yan ang problema kasi. Di ba, paulit-ulit natin sinasabi, ladies and gentlemen. Bukas tutuloy natin ito. Ito ang problema dito sa COA eh. Parang sila na yung magaling doon sa pagdating sa intelligence. Dapat talaga, merong, tama, paulit-ulit yung sinasabi ni Lacson na dapat, merong resource first person na magsasabing mali yung paggamit ng confidential funds kasi ako nasa intelligence community ako. Alam ko kung paano gamitin. So mali yan. Mali yung paggagamit. Dapat ganun sana yung witness. Eh hindi. Ito mga to, magaling sila sa math. Magaling sila sa pag-analyze ng mga pero hindi nila alam yung takbuhin ng intelligence. Yun ang problema. Kaya mga kababayan, muli, taob na naman itong mga witness at again, lagpak, walang napatunayan. Remember, tandaan po natin yung pagpapatunay na kung merong kasalanan ay hindi po ang depensa, kung hindi ang prosecution, ang may burden of proof o yung pagpapatunay na dapat nagkasala itong BP at si BP Sara Duterte para ma-impeach.